Hello guys. Uh, Dapat kukunin namin yung ano ko ngayon, yung resident ID. Dami ko na palang puting buhok. Kaya lang, itong boss ko, magulo pa yung isip. Tapos, di ginawa ko. Total, wala naman, hindi naman matutuloy yung lakad namin. Naglinis-linis na lang ako. Habang naglilinis ako, yung hinire niya na ano bang tawag dito? Yung hinire ng boss namin na part-timer, hindi mabuksan yung room yung room na nung namatay. Natatakot sila. Ako yung pumunta, tapos sabi ng boss ko, siya na lang daw. Di pinabayaan ko, syempre asawa niya yun. Di binuksan niya. Tapos habang naglalakad kami sa hallway, sabi niya sa akin, yung boss ko, "You know, I like you so much. You're my best boy." Sabi nung boss ko. Sabi ko sa boss ko, "Thank you so much. You appreciate the effort I'm doing with you, especially with your business." Sabi kong ganyan. Kasi kaya kita pinagmamalasakitan dahil matanda ka na, yung mga anak mo wala na, nasa iba-ibang mga bansa. Sabi kong ganyan. Kaya kita mahal, sabing ganyan, kasi nakikita ko yung pagmamalasakit mo sa akin. Tapos nagmamap ako. Nilinis ko yung ang baboy nilang mag-CR dito. Yung tae, pati sa seat cover ng toilet bowl, lastay-lastay yung tae. Kinuskus ko, kinudkud ko lahat ng gloves. Tapos habang nagmamap ako, pinatigil ako kasi may mga padating pa na mga nakikiramay. Sabi nung pinsan niya, dito daw ang tradition is 7 days after ng libing. Yun yung tradition nila na may mga nakikiramay pa. Kaya lang due to the modern ngayon ng panahon, yung mga tao busy, kaya 3 days na lang ang ginawa nila. So ayun, regarding dun sa mga nagme-message sa akin, ang daming nagme-message sa akin, nagre-reach out from different parts of the globe na nagpapasalamat sila for voicing out. Sabi ko, to be honest, sabi kong ganyan, marami akong kino-consider sa Bible, mga talata. Kaya lang, mali. Pagka mali, sabi ni Brad Eli, dapat wag tayong manatili sa mali. Kaya tayo umalis sa mga kani-kanyang relihiyon natin dahil meron tayong mga nakitang mali. Ngayon, maraming mali sa MCGI. Biruin mo, mag-MCGI cares ka, kailangan mo ng camera. Paano yun? Gumagawa lang ba tayo na mabuti dahil sa camera? Tanungin ninyo ang mga kapatid sa iba't ibang panig ng mundo. Ayaw ng mga manggagawa nagagawa na mabuti na walang camera. No, ayaw ni Brad Eli yan. Ayaw ng Biblia yan. Nakasulat yan sa Biblia. Kung maglilimos ka, wag kang tutugtog ng pakakak. Bakit tumutugtog ngayon ng pakakak ang MCGI? Samantalang ang pinapamigay lang lugaw. Kaya ang pangit. Tapos ang ipapaksa ang desisyon ng KNP igalang. Meron ngang KNP, pinagtulungan ako nung kasama yung nanay ng tagapangasiwa ngayon. Tapos sasabihin ninyo na lumalaban ako sa aral. Patunayan ninyong lumalaban ako sa aral. Iharap ninyo ako sa kapatiran. Sasabihin ko lahat ng nalalaman ko. Kaya kaya ako ngayon hindi na ako natatakot. Bakit ako matatakot? Bakit ako matatakot? Kung alam ko namang hindi na kayo connected sa Diyos. Kasi mismong yung aral ni Brad Eli, nilalabanan mo na. Biro mo, ang bawalan ni Brother Eli, sinabi niya sa kapatiran na
wag kayong wag kayong magmomotor mga manggagawa. Pag nagmotor kayo, matik na suspendido kayo, tanggal kayo sa ministeryo. Bakit pagkamatay ni Brother Eli, nagmotor ka na nagmotor. Tapos yung aral na pagka maghahain ka, na naalala mo na mayroong laban sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo ang iyong hain sa dambana, pumaroon ka sa iyong kapatid at makipag-ayos ka. Pagka nag-ayos na kayo, saka mo balikan yung iyong hain sa dambana. Bakit ngayon pinalitan mo yung aral na hindi na kailangang makipag-ayos sa kapatid. Kaya alam nyo po, with all fairness naman, yung aral ng Katoliko na confession, mas maganda siya eh. Bakit? Yung naka-hide yung identity nung confessory. Hindi alam nung confessor at saka nung confessory, kung sino yung nagkukumpisal sa kanya. Yun naman yung nasa Biblia eh. Ang ginagawa ng mga ibabala nila yung mga alam nilang mga pagkakamali mo. Good thing hindi ako nagsasabi sa kanila dahil alam ko ang Diyos naman ang nakakaalam ng puso ng tao. Etong mga national choir na to, isa pa tong mga sandamukal na mga hipokrito, lalo na yung Ray Jebulan na yan. Kala mo hindi ko alam na ang dami-dami mong sinutsupa. Mahalay mang pakinggan, pero ang dami-dami mong hinahalay. Sige, lahat ng mga hinalay ng Ray Jebulan na yan, i-report nyo sa mga KNP. Patunayan ninyo na totoo pa yung iglesia nyo na yan para samahan kayo ng Diyos. Pero hindi na ako naniniwalang sa Diyos ang samahan ng MCGI because I have experienced a lot of injustices ngayon. Pero during the time of Brother Eli is defending us to his family, especially do sa mag-asawang matanda. Grabe. Akala nyo wala akong alam? Meron nga akong alam. Ayoko lang pangalanan, baka makontempt ako. Pero akala nyo hindi ko alam na nambababae siya? Meron nga, como hindi siya techie, pinaayos niya yung cellphone niya sa akin. May nagpa-pop up na message ng babae niya. Hindi ko lang sinasabi, pinapanalangin ko kasi yung sabi ng Biblia eh. Sabi ng Biblia, kung nakita mo ang iyong kapatid nagkakasala ng kasalanang hindi ka mamatay, ipanalangin mo. Yun ang utos. Hindi ko yun idinaldal. Ngayon ko lang sinasabi kasi masyado nyo akong garapala ng ginagawa nyong pampapasama sa akin. Grabe kayo. Tapos sasabihin nyo kayo ang sa Diyos? Anong klase kayong samahan na sa Diyos kung ganyan kayo kabababoy? Tapos mismong 'di ba? Alam mo naman 'yun. Yung nag-drugs, alam mo 'yun. Yung hindi ko bibigyan ng idea yung ibang mga tao na bibigyan ko sila ng palaisipan. Sino ba yung nag-drugs na sinasabi ni Brad Badong? Nag-drugs na siya. Tapos nang babae pa siya, sabi niya nga sa akin, "Kuya, alam mo ba, ayoko nakikita si ati Bakit? Sabi kong ganyan. Kasi kamukhang niya yung babaeng nirentahan ko para mag-sex, sabi niya ganyan. Tapos nagkasino pa rin. Tapos papasamain niyo ako na ganyan ang gagawin ninyo, ganyan na ba kanyo kadesperado? Tapos sasabihin ninyo na kayo ang sa Diyos. Paano tayo magiging sa Diyos? Paano kayo mananatiling sa Diyos? Tandaan po ninyo mga kababayan, ang Diyos po hindi nananatili sa isang samahan na salaula. Hindi po nananatili. Nung ang Israel nagsalaula, iniwan po sila ng Diyos. Tandaan po ninyo yan. Nasa Biblia po yan. Kahit basahin ninyo ang buong Biblia, back to back, ang Diyos, He come and go. Pagka salaula na yung isang samahan, umaalis siya, lumalayas siya. Pagka nagbalik loob, nagsisi sa kanilang mga kasalanan, saka lang
nagbabalik ang Diyos. Ngayon, gusto nating bumalik ang Diyos sa samahan ng MCGI. Patunayan natin. Kasi claiming is one thing but proving is another thing. Biruin nyo, merong mga bansa na ayaw nila sa culture nila. It is degrading in their culture na bibigyan mo sila ng kapirasong tinapay tapos bibidyohan mo, pipicturan mo. Kung ayaw nilang magpa-picture, ayaw nilang magpa-document, ayaw nilang ano. Tapos i-decline nyo yung ano, yung gawain na sinasabi nyong gawain ng Diyos. Hindi po pwedeng maging gawain ng Diyos. Tandaan po ninyo, maging matalino po tayo. Kaya po natin nilayasan ang mga relihiyon natin dahil merong mga irregularities tayong nakita. Especially yung mga aral ng Diyos na nasa Biblia. Ngayon, marami tayong nakikitang irregularities. Ako, personally, saksi akong buhay. Kaya hindi nyo ako kaya ako, personally, minahal ko yung pamilya Kapulong because nakita ko, at saka defender ako niyan, because nakita ko, noong mahirap pa lang sila, nakasama nila ako, mahirap pa lang sila. Nagbabalot pa lang kami ng bawang, paminta, niro-rolling store namin. Pero nakita ko yung pagbabago sa kanila nung nawala si Brad Ellie. Ako hindi ko naman sila masisisi kasi walang naiwan na mana sa kanila, especially dun sa mga anak nila, which is mahal na mahal ko yung mga anak nila, si Yeye tsaka si Sid. Kaya nga nung nagkaroon ng issue dun sa Taylor Swift na yan, ako personally gusto kong yung bata ma-experience na yun dahil they are deprived of so many things. Kaya nung nanood siya ng concert, ako personally natuwa ako. Sinabi ko nga dun sa bata na ako natutuwa ako dahil nakapanood ka, sabing ganyan. And kaya lang ang hindi maganda yung mga kapatid, yung budi nila, paano yung budi ng mga kapatid? Kagaya nun, biro mo, merong mga kapatid na hindi makakainom ng mga maintenance nila because of the concert tickets para makatulong sa mga gawain. Tapos ganun yung mga nangyayari. Ayun yung boss ko. Lumabas yung mga nakiramay. Ayun. Kaya ganun. Yan, naputol ako. Yun, going back. Mahal ko yung pamilya Kapulong because nakita ko yung panahon na mahirap pa lang sila and nakasama nila ako through thick and thin. Literally. Nung nagbubuntis si Ate Lisel kay Teban, yung bunso. Ang hirap ng dinahanan ko doon dahil ako yung pinaglilihian. Tanong nyo man sa kanya kung di totoo yung sinasabi ko na ako yung pinaglihian. Kakanta ako ng tanging awit. Papatigilin ako tapos sisigaw-sigawan ako. Well, ang mahirap kasi papakinggan nung kapatid niya, yung mga sumbong-sumbong ng kapatid niya, ng nanay niya na hindi ka man lang may pagtatanggol na pwede naman sabihin baka mami naman napagod yan, baka naman anong oras na natulog yan, etc. Kaya ngayon kung ika-cancel nyo ko, wala naman akong pakialam. Hindi naman umiikot ang mundo dahil sa inyo lang, lalo na ngayon. Lalo kong napapatunayan na wala na ang Diyos sa MCGI kasi kapusungan na nasa MCGI pala ang Diyos, magsasalita ako ng ganito. No, I cannot do that. Unang-una, mahal ko ang Diyos. And patunayan yung mahal nyo ang Diyos, patunayan yung maka-Diyos kayo. Execute justice. Execute justice. Hindi po pwedeng bukang bibig lang natin na tayo sa Diyos. And lalo lang kayong mapapahiya sa ginagawa nyong yan. Inuulit ko, yung Ray Jebulan na yan, imbestigahan nyo. Marami yan chinupa. Akala nyo, hindi ko alam ha. Isa pa, yung si Miguel na yan, yung Miguel Lumalang na yan, marami rin yan chinupa. Masakit lang pakinggan sa tenga.
Pero yun ang totoo. Yun ang vulgar truth. Pero mo kumakanta kayo, umaawit kayo sa isa sa pinakamaselang gawain sa iglesia, tapos kayo nagbababuyan. Ano 'yan? Ano 'yan? Tapos ang lakas-lakas ng loob ninyo na ipapablock ako. Hello. Tapos meron pang isa, yung pang isa nasa nakasama ko din sa abroad. Magba-blind item ka diyan na kung di ko lang alam na nagpapalapad ka ng papel sa royal family. Akala mo pag nalaman nila na pedophile ka, papalapitin ka sa mga apo nila? Pedophile ka, tandaan mo 'yan. Meron kang kaso. Buti na lang mabait yung magulang nung kapatid na inabuso mo yung anak nila. Pero mo KNC pa lang, minomolestya mo na. Kaya wag kayong magmalinis dahil kung kinakalap niyo na ngayon yung mga masasama na tungkol sa akin, sige, kalapin nyo ng kalapin dahil mas marami akong alam. Pagka binulgar ko yung mga alam ko, mas sasabog kayo. Yun lang. Ingatan nawa po kayong lahat, mga kababayan, mga kapatid. Huwag po kayong magpapaloko sa mga nagpapakunwaring mga sa Diyos, pero hindi naman talaga sila sa Diyos. Makikita po ninyo yan sa kanilang mga gawa. Biruin mo, mag-MCGI cares kayo, magpapakain kayo ng lugaw. Tapos pipicturan ninyo. Sabi ng Biblia, samantalang malinaw na sinasabi ng Biblia, kung maglilimos ka, wag kang tutugtog ng pakakak. Bakit kayo tumutugtog ng pakakak? Samantalang number 1 na inaano yan ni Brother Eli nung buhay siya. Ngayon, sasabihin ninyo, yun namang pinaniniwalaan mong si Soriano na sugo, ano naman yan? Ako, mas naniniwala akong napabuti ako nung napakinggan ko si Brother Eli. Kaya ako, si Brother Eli Soriano, mahal na mahal ko yun. Dahil nakita ko yung pagmamalasakit niya sa amin, nakita ko kung paano niya kami ipagtanggol bilang meron pa nga akong natatandaan na tinatanong ako nung nanay sabi nung nanay, magkano ang binibigay sa inyo ni Ingkong? Tinanong ko dun sa assistant ni Brad Eli. Sabi ko, kuya, yan, tinatanong ako kung magkano daw yung laman nung sobrang binibigay ni Ingkong. Alam niyo po ang sabi ni Brad Eli? Sabihin mo, ganito lang ang laman ng binibigay ko. Huwag mo sasabihin sa kanila yung buong laman. Si Brad Eli na yan. Kaya mga kapatid, huwag kayong maniwala basta-basta sa sabi-sabi. Meron kasi ginagamit yung pulpito para pasamain ng mga tao. Ginagamit yung pulpito. Naku, ayaw ng Biblia yan. Kaya kung tayo talagang sa Diyos, manindigan tayo sa totoo, manindigan tayo sa katwiran. Ako, alam ko yung totoo. Kaya ako, sabi nga nung mga salamat po kuya, salamat po bro, I do not know you personally, but I admire you because of voicing out for all of us. Marami po kami na natatakot mag-voice out. Sabi ko, bakit po tayo matatakot kung nasa panig tayo ng katwiran? Kung ang sinasabi naman natin totoo. Ginagapang ako sa iba't ibang mga bansa. Kahit pasamain ninyo ako sa iba't ibang mga bansa, ang sinasabi nyo, magkita-kita tayo sa finals. Yes, let us all wait for the final. Dahil sabi ko nga, baka nga mas maligtas kami kesa sa mga paimbabaw na mga nagbabanal-banalan. Diyan, biruin mo, kumakanta kayo sa bautismo, nagchuchupaan kayo. Kadiri kayo. Wala kayong anong tawag doon? Immoral kayo. Biruin nyo, tinuturing naming sagradong bagay yung bautismo, tapos kayo magbababuyan. Yan, inuulit ko yung rageabulan na yan, imbestigahan nyo yan.
Yang Miguel Lumalang na yan, imbestigahan nyo yan. Sino pa? Sige, lahat ng gustong lahat ng gustong manira sa akin, manira na kayo na manira once na nalaman ko yan. Sige, ibubulgar ko kayo sa mga live ko. Akala ninyo ako, nagpapasalamat ako sa Diyos. Dinala niya ako sa lugar na to. Yung amo ko, galit siya sa relihiyon. Pero awa ng Diyos, napaniwala ko siya na mas mabuti or mas wise decision to believe in God. Maniwala sa Diyos kaysa sa hindi maniwala sa Diyos. Pero definitely galit na galit siya sa reliyon. Kaya hindi niyo ako mapupuntahan dito. Gusto niyo akong lusubin dito sa lugar namin, talagang ipagtatanggol ako nitong boss ko. At salamat sa Diyos, yun ang isa sa ipinagpapasalamat ko. And yung mga tao dito, mahal nila ako dahil nakita nila yung genuine goodness na natutunan ko sa Biblia, sa mga magulang ko, at kay Brother Eli. Ngayon, bahala na kayo kung gusto nyong manira pa, beware lang kasi mas marami akong alam na kasiraan ninyo kaysa sa paninirang gagawin nyo sa akin. Beware lang. Kagaya ng sinasabi ko sa inyo, yung mga KNP na yan, imbestigahan nyo si Ray Jebulan. Chumucho pa yan. At si Miguel Lumalang na yan, mga National Choir, nung pa yung National Choir, sila nagchuchupaan. Sige, imbestigahan nyo yung mga yan. Yun na lang po. Bye po.